Sa patuloy po nating pagpapalago mula sa kaalaman sa salita ng Diyos, patuloy din pong hinihikayat ang bawat isa sa atin na maipamuhay ang bawat katotohanan na naituturo sa atin. Sa atin pong gawain ngayon, ang version po ng Biblia na ating gagamitin, ang Bagong ang Biblia at ilang Revised Tagalog Popular Version. Sa English po ay New American Standard Bible at ilan din pong Modern King James Version ang inyo pong mababasa. Sino na ba at ano na ba ang kalagayan at tungkulin natin bilang mga tagasunod ni Jesus? Ang pag-aaral po natin ngayon ay pagpupukaw sa ating kamalayan na ang bawat isa, ang lahat tayo, bawat isa sa atin ay merong gampaning kailangang gampanan upang maipamalita ang mabuting balita ng kaligtasan. Na anuman yung kalagayan natin ngayon, sino man at anuman yung pinagkakaabalahan natin ngayon, hindi po natin makakalimutan na tayo po ay tinawag, tayo po ay binigyan ng iba't ibang kaloob upang maglingkod sa Panginoon. Sa mga nakalipas na buwan, sa mga nagdaang linggo, marami sa atin ang nagsumikap na maipalaganap ang Ebanghelyo. Marami sa atin ang nagsumikap na maibahagi sa ating mga kakilala ang salita ng Diyos. Pero marami din po sa atin yung nabigo o kaya marami din po sa atin ang nagpaliban na maipakilala si Jesus at maipamalita ang kanyang ginawa para sa atin. Dahil sa maraming kadahilanan, ng maraming mga hadlang yung pumigil sa atin para maipahayag sa iba ang gospel. So, nawa po, makatulong sa bawat isa, makatulong sa ating lahat itong ating pag-aaral ngayon para mas mahikayat pa at magpatuloy tayo sa pagsunod sa tagubilin ng Panginoon. Yun pong preaching the gospel at making disciples. Na magampanan po natin iyon na hindi lang basta magawa lang, hindi tayo napipilitan lang, kundi magawa natin tulad ng kung paano ginawa ng Panginoong Hesus at kung ano yung ipinakita at naramdaman ng Panginoong Hesus. Ang mga talata na ating pag-aaralan ay mula po sa sulat ni Mateo, nung ang ating Panginoong Hesukristo ay nangangaral dito sa lupa, nilibot ng Panginoon yung mga lungsod, nagpunta siya sa mga nayon, gumawa siya ng mga himala at ipinangaral ang magandang balita ng kaharian. So, ayon po dito sa Mateo sa chapter 9, sa verse 36, nang makita niya ang napakaraming tao, seeing the people. Sa pag-aaral po natin ngayon, makita nawa natin yung nakita ni Jesus at maramdaman din po natin kung ano yung naramdaman ng Panginoon at gawin din po natin kung ano yung ginawa ng ating Panginoong Hesus. Ang nakita dito ng Panginoon at maaaring ipinapakita sa atin ngayon, hindi lang basta napakaraming tao, hindi lang basta bilang, kundi ang pangangailangan ng maraming tao. No, tinuturuan po tayo na sa sitwasyong katulad nito, kapag meron tayong nakikita ng mga tao na wala pa kay Kristo, maging mas compassionate po tayo. Na makita natin ang nakikita ni Jesus. Ang settings po nito noon, nangangaral ang Panginoon, gumagawa ng mga himala, kaya talagang sinusundan siya at dinadagsa siya ng maraming tao. Pero hindi lang napakaraming tao o hindi lang dami ng tao ang nakikita ni Jesus. Una po, ang nakikita ng Panginoon, sila ay nangangamba. Ito yung kalagayan at pangangailangan ng mga napakaraming tao. They were distressed. Tayo po, madalas kapag may gathering tayo, kaya may mga pagtitipon tayo, kapag marami yung bilang ng dumalo, natutuwa tayo. Tinitingnan natin yung bilang. At nakakatuwa naman talaga yon. Pero ang matutunan po natin dito, bukod sa bilang, may nakikita pa si Jesus, yung kalagayan ng mga tao. Kapag po nakakita tayo, pag meron tayong kakilala at nakikita natin yung mga taong yon ay wala pa kay Jesus, or nakikita natin sila na hindi ayon sa Biblia
ang kanilang pananampalataya sa Diyos, ano yung nararamdaman natin? Meron ba tayong concern? Tulad ba ni Jesus, nahabag tayo? Nag-aalala ba tayo sa kalagayan nila? Kung wala sila kay Kristo at walang Kristo sa puso nila, may urgency ba tayo? May urgency ba sa atin na maipakilala sa kanila si Jesus? Hindi lang ito physical needs or yung mga material needs ng mga tao, kundi lalo na po sa spiritual na pangangailangan nila. So magkaroon tayo na kung ano yung nakikita ng Panginoong Jesus, hindi lang sa panlabas, kundi yung pangangailangan nila spiritually. Ano pa yung nakikita ng Panginoon? At nanlulupaypay. Bukod sa nangangamba, nasabi dito at nanlulupaypay. Mga taong nalalagay sa kawalang pag-asa. Mga taong nalalagay sa napabayaan sitwasyon. Mga taong nabubulagan. O mga taong naliligaw dahil wala pa sila kay Jesus. Ganito yung tingin sa kanila ng Panginoon. Dispirited. Para po mas masundan natin ang ibig sabihin nito, basahin natin yung paalala naman ni Apostol Pablo sa kalagayan ng taong walang Kristo. Ano ba yung description ng taong wala kay Kristo? Sa Ephesians chapter 2, sa verse 12, na nang panahong iyon, kayo ay walang Kristo, hiwalay sa pagiging mamamayan ng Israel, at mga dayuhan sa mga tipan ng pangako, walang pag-asa, at walang Diyos sa sanlibutan. Ang mga taong wala kay Jesus, na having no hope, walang pag-asa, at walang Diyos. Mga tao kung titingnan sa panlabas na kalagayan, matagumpay. Kung titingnan sa panlabas, maayos. Pero sa loob pala, sa puso pala, sa spiritual, helpless. O kaya, hopeless. Nanlulupaypay. Dispirited. Tinuturoan po tayo ngayon or pinapaalalahanan tayo na maging mas compassionate pa. At sa pagpapatuloy ng Panginoong Jesus sa sulat ni Mateo, ito pa yung nakikita ng Panginoon. Gaya ng mga tupa na walang pastol. Ang tupa po, kailangan niya ang pastol. So ito yung paghahambing dito, no? Yung napakaraming tao hinihambing sa tupa na walang pastol. May hirapan ang tupa na makasurvive kung wala siyang pastol. Ang isang katangian po ng tupa, kapag na cast down siya, kapag yung legs up, kapag tumihaya siya, hindi na nila kayang makatayo mag-isa. At kapag nagtagal siya na nakatihaya, dahil hindi nila kayang mag-isa na tumayo, ikamamatay nila yon. Yung mabubuting pastol o yung mabubuting katiwala ng kawan, ibinabangon ang mga tupa. Inaalagaan, inaakay sa ligtas na lugar. Pinapanatiling ligtas. Ito yung nakikita ng Panginoong Jesus na maraming tao, hindi lang sa panlabas o physical na kalagayan, kundi sa panloob o spiritual na pangangailangan nila. Distressed. Napakaraming tao, dispirited, at mga tupa na walang pastol. Ilang mga sikat na salipunan, ilang mga tanyag na tao sa industriya nila, mga maimpluwensya at tagumpay sa larangan nila, yung bang nababalitaan natin na merong lungkot sa puso nila, may puwang sa puso nila, at dahil sa lungkot at puwang na yon, yung iba nagpapakamatay. Meron tayong mga nababalitaan, no? Yung iba mga celebrity pa, mga matagumpay, masaya kung titingnan, pero inwardly, sa loob nila, sa puso nila, distressed pala. Sa loob nila, nangangamba pala, nanlulupaypay pala. Siguro kung nakita lang ng mga taong malapit sa kanila, yung inward na kalagayan nila, na sila ay nangangamba na sila, ay nanlulupaypay na sila, ay mga tupa na walang pastol. Kung nakita yun ng mga taong malapit sa kanila, at naituro sila kay Jesus, maaaring na iba yung kwento. Maaaring na iba, na bago yung buhay nila. So tayo po, tumingin-tingin tayo, no? Magmasid-masid tayo, at may katapatan na mangumusta tayo. Baka may mga kakilala tayo, mga kamag-anak, mga taong malapit sa atin, kaklase natin, katrabaho natin, churchmate kaya,
na mga mukhang normal at okay sa panlabas na anyo kung titingnan. Sana makita din natin kung paanong yung compassion at pagtingin ng ating Panginoon sa mga tao. Na makita natin yung laki ng pangangailangan ng mga taong walang Kristo sa puso nila o kaya hindi biblical na sumasampalataya kay Jesus. Sila yung mga taong normal sa panlabas, maaring normal at maayos kung titingnan, pero inwardly, pero spiritually, mga nangangamba, nanlulupaypay, at mga tupang walang pastol pala. And bukod dyan, ito pa po yung nakikita ng Panginoon sa kasunod na verse, sa verse 37, dito pa rin po sa Mateo chapter 9. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, tunay na napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Na then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Maaring ang nakikita ng mga alagad, napakaraming tao. Pero ang nakikita ni Jesus, hindi lang mga tao, hindi lang bilang, kundi mga shepherdless sheep, mga tupang walang pastol. At nakikita ng Panginoon, maraming aanihin. Baka po tayo, nakikita lang natin mga tao. At hindi natin nakikita na napakarami ng aanihin. So, tinuturuan naman po tayo dito na ma-involve sa ministry. Baka kaya wala tayong pakialam kasi akala natin walang aanihin. Konti lang o kaya maliit lang yung community, maliit lang yung church. Kaya wala tayong pakialam sa mga ministry. Baka hindi natin iminumulat ng pangmalawakan at pangmalayuan yung ating pananaw. Ano yung dapat nating pagtugon kapag sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad na marami ang aanihin? Nagdadahilan ba tayo na hilaw pa naman, Lord? O kaya hindi ko alam kung paano mapapalago, hindi ko alam kung paano umani, o kaya wala akong kakayahan, Panginoon. So, excuse na ako dyan, Lord. Ang pag-ani po, wala sa sarili nating diskarte at hindi rin po nakabase sa sarili nating paraan. Ang pag-ani ay nakadepende sa kalooban at sa kapangyarihan ng Diyos. Sa sulat naman ni Apostol Juan, ganito po yung mababasa natin. Sa chapter 4 sa verse 35, hindi ba sinasabi ninyo, may 4 na buwan pa at darating na ang pag-aani? Ngunit sinasabi ko sa inyo, masdan ninyo ang inyong paligid at inyong tingnan ang mga bukid na mapuputi na upang anihin. I say to you, lift up your eyes and look unto the fields that they are white for harvest. Mapuputi na upang anihin. May plano o nakikita si Jesus ng pag-ani. At tinatawag niya tayo o pinili niya tayo para ma-involve bilang manggagawa o mag-aani. Magdahilan man tayong hindi pa oras, no, sa 4 months pa, sa susunod pa, magdahilan man tayong wala tayong kakayahan, or magdahilan man tayong hindi pa handa ang ibang tao na makatanggap, makarinig, or bahagi na ng ebanghelyo, o kaya sabihin natin na saka na lang, hindi pa anihan. No? Sinasabi ng Panginoon, masdan ninyo ang inyong paligid at inyong tingnan ang mga bukid na mapuputi na white for harvest. Practically po, tinatanggi natin ang katotohanan ng salita dito ng Panginoong Jesus kapag ganito tayo mag-isip. Madalas ganito rin po ako mag-isip eh. Kapag ipinapalagay agad natin at pinapangunahan po natin yung sitwasyon na hindi ko babahaginan ng gospel yung taong yan kasi hindi naman niya nakikinig. O kung ganyan po tayo, pinapangunahan po natin yung sitwasyon. O kaya, yung taong yan hindi naman interesado kay Jesus. Baka kapag sineran ko pa, kapag binahaginan ko pa ng salita ng Diyos, ma-offend lang. O kaya kapag pinag-usapan yung spiritualidad, baliwalain niya lang. Hindi niya pansinin. So, wag na lang. O ganyan ba tayo mag-isip? Itinatanggi ba natin ang salita dito ni Jesus na sinasabi na nga sa atin na ready na for harvest? Pero sasabihin pa rin natin na hindi pa. May 4 na buwan pa. O kaya may ilang taon pa.
Bata pa sila or bata pa tayo or kaya wala tayong ginagawa. No, itinatanggi natin ang sinasabi dito ng ating Panginoon. Paano natin malalaman kung hindi natin susubukan? Sinasabi dito sa atin ng Panginoon, napakarami ng aanihin. Again, tandaan po natin, wala sa sarili natin yung effectivity. Wala sa sarili nating galing o sarili nating technique yung pagiging epektibo ng salita ng Diyos. Totoo na kailangang maalam din tayo. Totoo na dapat naghahanda tayo. Pero wala sa atin kung paano tayo magiging epektibo. Sa pangaral ng Ebanghelyo noon ni na Pablo, basahin po natin itong Acts chapter 16 sa verse 14. At nakinig sa amin ng isang babaeng ang pangalan ay Lydia na sumasamba sa Diyos. Siya ay mula sa lungsod ng Tiatira at isang mangangalakal ng mga telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig na mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. Makita natin dito, the Lord opened her heart. Ang Panginoon ang kikilos. Ang tungkulin natin, maiparinig yung mabuting balita sa ibang tao. Ang tungkulin natin, maibahagi sa maraming tao ang mabuting balita. Kalooban naman ng Diyos na mabuksan ang kanilang puso. Kung may tungkulin tayo, ang tungkulin lang natin, go into the harvest. Hanapin yung mga aanihin. Then, bahala na po yung Panginoon na buksan yung kanilang puso. And bukod sa nakita ng Panginoon ang pangangailangan o kalagayan ng mga tao at nakita niya na maraming aanihin, ito pa po yung nakita ng ating Panginoong Jesus. Balikan natin yung Mateo chapter 9 sa verse 37. Ngunit kakaunti ang manggagawa. Matapos sabihin ng Panginoon sa mga alagad na kakaunti or marami yung aanihin, ito pa yung nakita ng Panginoon. But the workers are few. No? Ang nakikita ko, sabi ng Panginoon, napakarami ng aanihin. Kaya lang kakaunti ang manggagawa. Mula po sa pagsasalarawan ng Panginoon, una, yung kanina binabasa natin sa tupa, isinalarawan niya, pinalitan naman niya dito sa verse 37 ng pag-ani. So, metaphor po ito, figure of speech na nagpapakita ng kalagayan. Yung pastol at tupa, pangangailangan ng mga tao. Yung pag-ani naman dito, pangangailangan ng Diyos. Pero hindi ko po ibig sabihin na may kailangan ng Diyos sa atin at tayo ang kailangan niya. Hindi po ganun. Again, nalilinawin ko po. Yung metaphor po dito, yung sa pag-ani, pangangailangan ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin na may kailangan ng Diyos sa atin at tayo ang kailangan niya. Hindi po ganun. Ang point po, ginagamit ng Diyos ang mga taong nailigtas niya para naman sa ikaliligtas ng iba. Yung viewpoint ni Jesus, may magsasaka na marami nang aanihin, kaya lang kulang yung manggagawa. So, kailangan mabuksan din ang mga mata natin at magkaroon tayo ng habag o compassion sa iba. Again, hindi dahil may kailangan ng Diyos sa atin, kundi po, binibigyan tayo ng opportunity at pribilehiyo na maging kasangkapan niya. Maging interesado po tayo sa sinasabi ditong maraming aanihin pero kakaunti ang manggagawa. Ito po yung plano, ito po yung kalooban ng Panginoon. Magkaroon tayo ng bahaging dapat gampanan. Pwede naman pong mga anghel ang suguin niya. Pwede naman pong mga anghel o iba ang gamitin ng Panginoon para sa ikaliligtas ng marami. Pwedeng iba ang gamitin ng Panginoon para sa pag-aani. Pero sa ngayon po, ikaw or tayo ang pinili niya. Kung sinasabi niya sa atin ngayon na marami ang aanihin, nais ng Panginoon na ma-involve tayo. Marami yung aanihin, kaya lang kakaunti yung manggagawa. Ang problema minsan, madami tayong excuses na busy tayo or hindi natin kakayanin. Sabi nga po ng isang kasabihan, hindi kailangan maging magaling para magsimula. Ang kailangan lang simulan para gumaling. Sa panahon ng pangaralan ito ng Panginoong Jesus, nais niya na yung mga alagad ay ma-involve na sa gawain, sa pag-aani. Para sa atin naman po ngayon, tumugon tayo sa pangangailangang ito. Kakaunti daw po yung manggagawa. At umasa tayo sa kalooban ng Diyos
Maaring marami sa atin yung pakiramdam, hindi pa tayo handa eh. May nakakaramdam sa atin, hindi natin kakayanin. Pero mangibabaw po nawa yung tinanggap mong kaligtasan at yung nararanasang pagbabago na ginagawa ng Diyos sa iyo. Yun yung mangibabaw na magbunga ng habag at maging handa ka na ibahagi sa iba si Jesus para maranasan din nila yung kaligtasan at mabuting balita na tinanggap mo, na meron ka. May mga experience tayong maganda. Meron tayong mga nabibiling produkto or nakakain na masasarap. O kaya may mga napapanood tayong magaganda na hindi natin mapigilang hindi ibahagi sa iba. Or may mga napupuntahan tayong magagandang lugar na gustong-gusto nating ikwento at mapuntahan din ng mga kakilala natin. So, ganun din sana yung attitude natin sa pagbabahagi ng kaligtasan patungo sa ibang tao. Yung natanggap nating magandang balita at sa ating pagsampalataya ay nailigtas tayo ng Diyos. Yung magandang pangyayari na yun sa atin at yung araw-araw na binabago tayo ng Diyos. Mayroon din tayong excitement at kasiglahan at malalim na commitment para ibahagi sa iba ang kaligtasan. Sa pangangaral po ito ng Panginoong Jesucristo, binubuksan niya yung mga mata ng alagad na makita nila na maraming aanihin pero kakaunti yung manggagawa. Na maraming nanlulupaypay at maraming nangangailangan ng mabuting pastol. Yun, sa pangangaral ito ng Panginoon, yan yung binubuksan ng Panginoon sa mga alagad niya. Na makita nila, na makita natin na maraming aanihin, na maraming nanlulupaypay, na maraming nangangailangan ng mabuting pastol, na maraming tupa na walang pastol. So tayo po na kinahabagan ng Panginoon, tayo na mga iniligtas dahil sa ating pananampalataya, magkaroon din po tayo ng kasigasigan na maibahagi sa iba yung habag ng Diyos na naranasan natin. Tayo po na mga nagsasabing tagasunod ni Jesus, para maging katulad ni Jesus, kailangan makita natin kung ano ang nakikita ng Panginoon. Maraming tao ang nangangailangan. Maraming aanihin, yun nakikita ng Panginoon. At kakaunti ang manggagawa. At bukod sa nakikita natin dapat kung ano yung nakikita ni Jesus, ito naman yung kasunod. Nahabag siya sa kanila. No, he felt compassion for them. Yung aktual na sitwasyon o image sa eksenang ito, napakaraming tao. Pero ang nakita ni Jesus, mga hopeless na tao. Kaya ayon dito, nahabag siya. Mga helpless. Nahabag siya sa kanila. So tayo minsan, no, sa halip na mahabag o maging compassionate, lalo na sa mga tingin natin, mga nagkakasala, sa halip na mahabag, sinisisi pa natin yung ibang tao, no. Halimbawa, nakita natin, nanlulupaypay sila. Sa halip na maging compassionate tayo, sinisisi natin sila. Or, tama lang sa'yo yan na manlupaypay. Kaya mabuti nga sa'yo yan, ikaw kasi. O kaya kapag may mga taong tingin natin makasalanan, wala tayong pakialam, no? Wala tayong concern. Niiwasan pa nga natin sila minsan. At ayaw nating ma-associate sa mga ganong mga tao. Sa talata pong ito, tinuturoan tayo na tulad sa Panginoon, maramdaman natin ang naramdaman ni Jesus. Hindi lang niya ipinakita yung nakita niya, no? Kundi maramdaman din natin yung naramdaman ng ating Panginoong Jesus patungkol sa mga naliligaw, patungkol sa mga walang Kristo, patungkol sa mga makasalanan, patungkol sa mga nanlulupaypay, patungkol sa mga tupa na walang pastol. Tingnan natin kung ano yung nakita at naramdaman ng ating Panginoong Jesus at makita at maramdaman din natin yon. Matapos nating makita, matapos nating maramdaman, ito naman yung kasunod. Kung ano yung ginawa ng Panginoong Jesus. Ano ba yung ginawa dito ng Panginoong Jesus? Naglingkod siya sa mga pangangailangan ng mga tao. Nanalangin siya para sa mas maraming manggagawa. So matapos nating makita, matapos nating maramdaman, ang kasunod po ay magawa
kung ano yung ginawa ng Panginoong Hesus. Nagministeryo siya, nagturo siya, nangaral ang Panginoon, naglingkod ang Panginoon sa physical at spiritual na kalagayan ng mga tao. Sa verse 35 po, sa chapter 9 pa din dito sa Mateo, nilibot ni Jesus ang lahat ng mga lungsod at mga nayon na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang magandang balita ng kaharian at pinapagaling ang bawat sakit at bawat karamdaman. Sabi po dito, teaching. Ito yung ginawa ng Panginoong Hesus. And proclaiming the gospel of the kingdom and healing every kind of disease and every kind of sickness. No, binuod ni Mateo yung ministry dito ni Jesus, no? Naglingkod sa physical, yung pinagaling yung karamdaman, at naglingkod sa spiritual, nagturo at ipinangaral ang magandang balita ng kaharian. So, ang ibig sabihin ng ministeryo, paglilingkod o service. Ang bawat Kristiyano ay tinawag para maglingkod sa Panginoon. Binigyan tayo ng iba't ibang or kanya-kanyang kaloob para ipaglingkod sa Kanya. At ang paglilingkod sa Panginoon ay paglilingkod sa mga tao sa pangangailangang spiritual at pangangailangang pisikal. Tingnan natin yung pagkabuod ni Mateo dito. Una, naglingkod si Jesus sa spiritual. Nagturo at ipinangaral ang magandang balita ng kaharian. So maglingkod din tayo sa pamamagitan ng pagtuturo at pangangaral. Suportahan natin lahat ng pagtuturo, lahat ng pangangaral, lahat ng pag-aaral. Totoo na hindi lahat tayo may kaloob na magturo lalo na sa public o sa harapan ng maraming tao. Pero sa pribadong pag-uusap at pakikipag-usap natin sa ibang tao, dapat po ang bawat isa sa atin ay handa na maituro sa iba yung natututunan natin mula sa Biblia, mula sa salita ng Diyos. So makibahagi sa mga gawaing pangangaral ng salita ng Diyos sa anumang kakayahan na meron tayo. Ilaan ito para maituro at maipangaral pa ang magandang balita ng kaharian ng Diyos patungo sa maraming tao. Muli, hindi po tayong lahat tinawag o pinagkalooban ng kakayahan na ipangaral ang Ebanghelyo sa harap ng maraming tao o publiko. Pero ang bawat mananampalataya po dapat ay maging handa kapag may pagkakataon na sabihin sa iba kung paano sila napatawad sa kanilang mga kasalanan at kung paano sila magtatamo ng kaligtasan. Sabi ni Pedro sa kanyang sulat dito po sa unang Pedro chapter 3 sa verse 15, igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso at sambahin ninyo siya bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa na nasa inyo. Always being ready to make a defense to everyone tungkol sa pag-asa na nasa inyo. Anong pag-asang nasa atin? Lahat tayo nagkasala sa banal na Diyos. Kaya lahat tayo nararapat sa kaparusahan. And wala tayong kakayahan para mabayaran yon, para pagtrabahuhan, para bilhin yung kaligtasan natin yon dahil sa ating mga kasalanan. Pero sa dakilang pag-ibig ng Diyos, isinugo ng Ama ang kanyang anak. At ang anak ay umako ng parusang nararapat na para sa atin. Bunga ng katotohanan na yon, na tayo na hindi natin kayang iligtas yung ating sarili, hindi natin kayang pagbayaran yung kasalanan, at merong umako ng parusang para sa atin. Bunga ng katotohanan na yon, nararapat nating talikuran yung ating mga kasalanan at magtiwala tayo kay Jesus bilang ating Panginoon na siyang umako sa parusang nararapat para sa atin dahil tayo yung nagkasala. Ang Diyos po ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan bilang isang libreng regalo para sa lahat ng sasampalataya kay Jesus. Yun yung pag-asa natin. At yun yung gospel na dapat nating ipamalita sa iba. Sa ikalawa po, naglingkod si Jesus sa pisikal. Ayun, nakita natin yung paglilingkod ni Jesus sa spiritual, naglingkod din ang Panginoong Jesus sa pisikal. Pinagaling ang mga karamdaman. Sa Mateo chapter 11, sa verse 5, nakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling at lumilinis ang mga ketongin, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinapangaral sa mga mahihirap ang magandang balita.
Ang makakaya natin talaga ay may pangaral ng magandang balita. Yung kagalingan sa mga karamdaman na ginawa ng Panginoong Hesus nung siya ay narito sa lupa, wala sa atin. Hindi natin, walang kasiguraduhan sa atin. Nasa Panginoon ang seguridad. Kung kalooban niya at maluluwalhati ang Ama, maaaring ipagkaloob sa atin ang kagalingan sa anumang karamdaman natin. Since wala na sa atin physically si Jesus, tapos wala na rin sa physical na kalagayan yung mga apostol ngayon, kaya magagawa nating paglilingkod, kasi ang Panginoong Jesus, diba, nakita natin, una, naglingkod sa spiritual, nangaral siya ng salita ng magandang balita, salita ng Diyos. At naglingkod siya sa physical, pangangailangan physical ng mga tao, ayan, nagpagaling siya, nagbigay siya ng kagalingan at lunas sa mga physical na mga karamdaman. Pero wala na ang Panginoong Hesus, wala na ang mga apostol sa panahon natin ngayon. So, ang magagawa nating paglilingkod sa physical ay ang manalangin. Wala sa atin yung merong kaloob para gawin itong ginawa ng Panginoon, yung makapagpakita ng bulag, yung makapagpalakad ng pilay, yung magbigay ng pandinig sa mga bingi o kaya bumuhay ng mga patay. Wala namang may gift para sa atin ngayon para gawin na makayang gawin yan. Pero pwede pa rin magpagaling ang Panginoon kung loloobin niya. Pwede at kaya pa rin niyang gawin niyang mga yan kung nanaisin niya, kung sa ikaluluwalhati ng Ama. Pero tayo, hindi natin kaya yan. Ang kaya natin, manalangin sa Diyos. Merong mga nangangailangan ng kagalingan sa kanilang karamdaman, ang magagawa natin manalangin sa Diyos. Kaya patuloy tayong magtiwala sa kapangyarihan ni Jesus. Panalangin natin yung mga may sakit, magtiwala na sa kalooban at paraan ng Panginoon, pagkakaloob niya ang kagalingan na kailangan ng sinuman. Ang mahalaga, tumugon tayo. Nais ng Panginoon na ma-involve tayo para lumaganap yung gospel. So, ano ba yung ginawa ng Panginoong Hesus na paglilingkod niya? Una, spiritually, sa pamamagitan ng pangaral ng magandang balita. At yung pangalawa, physically, yan, pagpapagaling. Tayo, magagawa natin yung mangaral ng magandang balita. Pero wala sa atin yung kakayahan at pinagkalooban para mapagaling yung mga ganyang mga karamdaman. Pero ang magagawa natin na paglilingkod sa pamamagitan ng pananalangin. Ang mahalaga, tumugon tayo. Nais ng Panginoon na ma-involve tayo para lumaganap ang gospel. Kung nais nating sundan kung ano yung ginawa ni Jesus, maglingkod tayo sa spiritual at physical na pangangailangan ng mga tao. Again, hindi natin sinasabing makakabuhay tayo ng mga patay. Pero sinasabi natin, maaring loobin ng Panginoon kung nanaisin niya na mapagaling ang karamdaman ng sino man kung tayo po ay mananalangin, kung loloobin niya. Ang mahalaga, again, tumugon tayo na nais ng Panginoon na ma-involve tayo sa ministry para lalo pang lumaganap ang magandang balita. At sa huling talata ng chapter 9 sa verse 38, idalangin ninyo sa Panginoon ng anihin na magpadala ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Idalangin ninyo sa Panginoon. Pray to the Lord. May utos dito ang Panginoon. Pray to the Lord na magpadala ng mga manggagawa. Idalangin sa Panginoon na magpadala ng mga manggagawa. So, tutugon ba tayo sa utos or tagubilin dito ng Panginoon? Idalangin daw natin. Pray to the Lord na magpadala ng mga manggagawa. Siyempre, dapat, no? Tutugon tayo dapat. Siya ang Panginoon Tayo yung alipin. Wala tayo sa pwesto para tumanggi tayo, para tayo ang masunod. Kapag sinabi niya manalangin, manalangin tayo. Naniniwala naman po tayo na pinapakinggan ng Diyos ang ating mga panalangin at madalas pa nga mahiwaga kung tumugon at kung kumilos ang Diyos sa ating mga panalangin. Kung sumagot ang Diyos sa ating mga panalangin, madalas mahiwaga. Sa ating pagsunod sa utos dito na manalangin na magpadala ng mga manggagawa, ang paalala dito sa ating mga kapatid, maging maingat tayo at maging handa sa sagot ng Diyos. Kung tayo po ay mananalangin, nagtitiwala po tayo na papakinggan at sasagutin tayo ng Diyos. Ngayon, sa ating pananalangin na magpadala ng mga manggagawa, maging maingat
at maging handa po tayo sa sagot ng Diyos. Meron pa ako nabasang kwento, i-share ko po sa inyo at pag-isipan po ninyo ito. Meron daw po isang pastor na naglalakad papauwi ng kanyang bahay, tapos meron siyang dalang pera sa kanyang bulsa na 100 pesos. Sa kanyang paglalakad, nakasalubong niya yung kasamahan niya sa church. Tapos, in-invite siya na magkaroon ng prayer meeting. So, yung pastor, bilang pastor, nagpa-unlock siya. Nagsabi siya, sige, sasama ako. Pero, gusto ko lang malaman kung ano yung eksaktong ipapanalangin natin sa prayer meeting na yan. So, sabi ng kasamahan niya, sabi dun sa pastor, kailangan po ng church ng 100 pesos para sa isang gawain. So, nagkarating sila sa church at nagsimulang mag-pray. Ang dalangin nga nila, ang prayer request nila, magkaroon sila ng 100 pesos para sa kanilang gawain. Habang nagpe-pray sila, sabi ng pastor, sinagot na ng Diyos yung prayers natin. Meron ako dito 100 pesos. Anong point ng story, mga kapatid? By the way, kwento lang yun hindi yung totoong pangyayari. Meron lang tayong mensahe na nais titingnan at mapag-isipan. Ang point po, risky ang manalangin. Pero kailangan nating sumunod at maging handa sa misteryoso nga po at madalas hindi natin maintindihan na pagkilos ng Diyos at pagtugon sa ating pananalangin. Sa kwento po, yung panalangin nila, ang request nila, magkaroon sila ng 100 pesos. Tinugon sila o sinagot sila ng Diyos at ang sagot po, nasa kanila din. Sa ating pag-aaral naman ngayon, ang utos ng Panginoon, ipanalangin natin na magpadala ng mga manggagawa. Yan yung tagubilin dito. Dalangin ninyo pray to the Lord na magpadala ng mga manggagawa. Paano kung sinasabi sa iyo ngayon ng Diyos na ikaw yung manggagawa na yon? Na nasa atin pala yung katugunan niya sa ating mga prayers. So, magiging laborer ka ba? Handa ka ba na maging manggagawa sa mga aanihin ng Panginoon? Alalahanin natin yung habag sa atin ng Panginoon na una nating natanggap, na una tayong nakatanggap. At maging mahabagin din po tayo sa pangangailangang espiritual ng mga taong nasa paligid natin, mga kakilala natin, pamilya natin, mga kaibigan natin na walang Kristo sa puso nila. Baka may puwang sa puso nila, mga kakilala natin na wala pa kay Jesus. Yung habag na una tayong nakatanggap, maging mahabagin din tayo sa iba, lalo na sa pangangailangang espiritual nila. At sa ating pagiging manggagawa o lingkod ng Panginoon, ang motivation po natin ay ito po. Basahin natin itong Galatia chapter 5 sa verse 6. Sapagkat kay Kristo Jesus ang pagtutuli o di pagtutuli ay walang kabuluhan, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. So ito yung main point natin dito. But faith working through love. Ito yung magsisilbing motivasyon natin sa paglilingkod at pagiging aktibong involved sa ministry ng pangangaral ng Ebanghelyo. So ito yung motivation natin bilang mga manggagawa. Gagawin natin at ginagawa natin yung mga gawain sa pamamagitan ng pag-ibig. Nakapaloob na yung pagmamalasakit, yung habag, kapaloob yung pag-ibig. Ginagawa natin hindi para magawa lang, kundi merong pag-ibig. Manggagawa tayo, hindi dahil may return sa atin. Hindi dahil meron tayong mapapala, kaya tayo manggagawa. Hindi po ganon. Manggagawa tayo, aktibo sa ministry, ginagampanan yung bahagi sa pag-ani, sa pagpapastol, manggagawa tayo sa pagsulong ng Ebanghelyo dahil yung ating pananampalataya gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Nakita ni Jesus yung laki ng ating pangangailangan. Nakaramdam siya ng habag sa ating kalagayan. Pinaglingkuran niya tayo na nakarating sa atin ang mabuting balita ng kaligtasan. At kung nararanasan natin yung kaligtasan ng ating mga kaluluwa dahil kay Jesus, isa na tayo sa mga manggagawa na tinawag at pinili niya. Nais ni Jesus na makita mo ang nakita niya. Nais ni Jesus na maramdaman mo ang naramdaman niya. At nais ni Jesus na gawin mo ang ginawa niya. Dakila ang pag-ibig na ipinadama sa atin ng Diyos. Sa ating pagsampalataya kay Jesus,
maging manggagawa at lingkod ng Panginoon. Magbunga ang ating pananampalataya ng pagkilos sa ating buhay sa pamamagitan ng pag-ibig. Hanggang dito po ang ating pag-aaral mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Nawa po ay nakatulong ito upang mas maihanay pa natin yung ating pamumuhay ayon sa salita ng Diyos. Muli maraming salamat po. Magkasama-sama tayong ulit sa darating na Sunday para sa ating gawain pa ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Maraming salamat. Ingat po ang lahat. Tayo po ay manalangin.